Di ba sabi ko mga Dre, gagawin ko yung ano, yung coffee maker. Eto na siya. Tadan! Ang hirap buksan eh. Mabasag-basag na eh, bago ko pa nabuksan eh. Tapos, eto may board pala siya mga Dre, no? Pwedeng ano eh, pwedeng komplikado siya gawin. Eto kasi yung power niya eh, no? Eto, papunta rito. Pero pwedeng board kasi yung sira. Pag board yung sira, tapon na mga Dre, no? Kasi nga $75 lang to eh. Baka hindi ko na rin ano, i-troubleshoot. Morning mga Dre. Alas 6 ng umaga, alas 6:30. Oh, parang iba yung ano eh, tapak sa sa kalsada mga Dre, no? Parang may konting ano eh, may konting snow. Oh, shit, madulas nga. Nakatapak ako ng ano. Nakatapak ako ng frozen na ano, na tubig. Wala, stick na yan, no? Yan ganyan mga Dre, oh. Frozen yata ito eh. Oo, frozen nga, oh. Yan, oh. Muntik ako madulas sa ganyan, no? Dito ako kanina muntik madulas mga Dre. Yan, oh. Kaya nilalagyan ko na ng asin. Kasi naka-receive na rin ako ng complaint. Kaya kita nyo mga Dre na yung makintab na yan. Baldog ka dyan pag, pag nagkamali ka ng tapak. 10:23 Friday. Special ulit ang pagkain natin mga Dre. Tadan! Itlog. Hindi naman sa wala akong pambili ng steak mga Dre, no? Talagang ano lang, choice ko lang. Baka may kumantsaw eh. Ano, ubos na pera. Malapit na malapit. Di ba? Itlog muna para sa mga bugok. Ano kaya nangyari rito? Pambihira na yan, oh. May nakita ako mga Dre. Nakita ko na. Yun, oh. Buti hindi ko nasagasaan. Buti hindi ko nasagasaan. Wala, stick na yan. Yun. Alright. Buti ganyan pa lang yung snow natin, di ba? Morning mga Dre. Saturday. Kukuha na ako ng parts ng mga gagamitin ko para sa part-time. Kaya punta muna tayo rito sa Home Depot. Canadian Tire pala. Canadian Tire hindi Home Depot. Malastik na yan, oh. Ito siguro pwede na to. Ito na lang naka-sale, $33. Ito ang bisyo mga Dre. Tuwing weekend, ang bisyo ko ay Tim Hortons. Napansin ko mga Dre, no? Pag kumakain ako ng ano, ng carbs, ng tinapay, ng patatas, mas nagiging gutumin ako. Kumpara pag meat lang yung kinakain ko, ang tagal ko magutom mga Dre, no? Pero pag nagutom naman ako, katulad kahapon, di ba nung nakaraang gabi kumain ako ng patatas, tapos ano pang meron dun sa kinain ko, meron akong mushroom, tapos yung fried chicken, tapos yung steak. Pagkakain ko nun, kinabukasan, kumbaga nagutom na agad ako mga Dre, no? Pagkagising ko pa lang, malamig na yung sikmura ako. Pero dadaanin ko lang sa ano eh, kumbaga ignore ko lang, mawawala yung pakiramdam na gutom ka na, yung ganun. Hindi ko alam kung maganda yun o
napakapangit. Pero yung ano, napansin ko na mas stable yung pakiramdam ko pag hindi ako nagka-carbohydrates. Katulad ngayon, meron akong pastries mga dre, no? Sarap. Pero ano to ha? Ano ba yan? Cheese tsaka red bell pepper mga dre, no? Yun ang meron siya. Ang kulit, di ba? Nagpo-promote ako kakain ng tinapay, ng kanin, ng pasta. Pero ako kumakain. Neto mga nagdaang araw nga na nababanggit ko sa vlog ko mga dre, na tuwing kakain ako, parang doon ako nakakaramdam ng hindi maganda. Minsan, yun nga, nag-LBM ako o kaya mahilab yung tiyan ko. Hindi man ako mag-LBM, mahilab yung tiyan ko mga dre, no? So, sinusubukan kong mag-eliminate ng kung ano man yung kinakain ko para matrace ko kung anong nagiging dahilan ng pagkulo ng tiyan ko, yung paghilab ng tiyan ko. Iwasan ko yung ganitong pagkain. Tapos, ganun pa rin mga dre, humihilab pa rin. So, sabi ko, ano nangyayari, di ba? So, ang ginawa ko kagabi, kahapon nga mga dre, no? Umorder ako ng pizza. Kasi, ano man tanghalian ko nun? Ang tanghalian ko kahapon mga dre, no? Yung chicken tenders, tsaka itlog. Tapos, humilab yung tiyan ko. Ngayon, lalo na ako nalito. Ano yun? Hindi na ako pwedeng kumain. Di ba? Kawawa naman ako, pambira. Kahit anong kainin ko, humihilab yung tiyan ko, mga dre, no? Eh di, naisip ko, okay. Subukan ko ngayon kumain ng marami. So, ang ginawa ko, mga dre, no? Bumili ako ng pizza. Tapos, may papaitan sa bahay. Kumain ako ng 2 slice ng pizza. Kumain ako ng papaitan. Hindi umatake yung sakit ng tiyan ko. Pambihira ka ako. Di, ibig sabihin, mga dre, dahil, nalilipasan ako ng gutom. Parang ganon. Kasi bago ko naramdaman tong ganitong paghilab ng tiyan, sinusubukan ko kumbaga twice na lang yung meal ko a day. Tapos masyadong malayo yung gap mga dre, no? Minsan kakain ako ng alas 6 ng gabi, tapos kinabukasan ang kain ko alas 10 o alas 11 na. So masyadong mahaba. Tapos pagkakain ko ng alas 10 ng umaga, ang sunod kong kain nun alas 6 na uli ng gabi. Ganun yung pagitan ng pagkain ko mga dre, no? Kaya kita nyo, halos butot balat na ako. Di ba? Kaya ang bilis ng pagpayat ko mga dre, no? Ngayon, yun yung ginagawa ko, doon ko napansin na tuwing kakain ako, parang biglang kumukulo yung tiyan ko. Kaya akala ko, baka may nakakain akong hindi maganda. Which is napaka unusual kasi nga lahat ng kinakain ko mga dre, kinakain ko naman dati. So iniisip ko, nagka-allergy na ba ako sa ganitong pagkain dahil nga hindi ko na natikman ng matagal? Mukhang ang lumalabas tuloy ngayon dahil nga nabusog ako kahapon at kagabi. Kulang ako sa mga dre, kulang ako sa pagkain. Sobra ako siguro sa acid sa tiyan. Kaya kumakain ako ngayon ng tinapay mga dre, no? Parang sobrang haba ng fasting ko. Parang ang dami ng acid ko. Konti lang yung pagkain pumapasok sa katawan ko. Kaya ganun yung nangyayari. Walastek, di ba? Nag-speculate na ako. Mga dre, gusto ko lang linawin. Disclaimer, no? Uninformed ako dito sa mga pinagsasabi ko, di ba? I'm an informed citizen. Okay? Sinasabi ko, base lang sa nararanasan ko o nararamdaman ko. Hindi ako nagmamaranong o nagmamagaling. Sinishare ko lang sa inyo, mga dre, no? Basically, I'm experimenting sa katawan ko o sa ginagawa ko. 'Di ba? Kung ano yung sa palagay kong tama at maganda sa pakiramdam ko, yun yung ginagawa ko. Kaya cheers sa inyo mga dre, no? At good morning sa inyo, good evening kung nasa man kayong bahagi ng mundo. Kape-kape. Comment. Basta tayong comment. Ako po. Ito yung masayang parte mga dre, no? Yung tatambay ako rito, tapos magbabasa tayo ng comment. Diba? Mura na yan, Dre. 240 na table. Dre, tablet binili ko, hindi table, ha? Mas madali pa mag-edit sa tablet kasi malaki ang screen.
Dre, pag-guest naman si Chris Cusinero sa Spot Pinoy. Nako, sinusubukan na yata ni Mark mga Dre na kontakin si Chris, no. Medyo, alam niyo naman, naintindihan naman namin yung mga vlogger mga Dre, no, na busy. Tsaka yung ibang vlogger talaga, kahit nagbablog sila mga Dre, mahihain sila eh. Parang ako, no. Kala nyo lang makapal yung mukha ko mga Dre, pero mahihain ako sa personal. Dre Rice, ganda ng cup mo Montreal Canadiens ba yan? Ang totoo Dre B, power. Hindi ko alam yung, matagal ko na nakikita yung meaning niya, ay yung logo niya, pero hindi ko alam yung ibig sabihin. So sabi ko nga, saan ba to? Saan ba to mga Dre? Sa hockey, ewan ko kung saan eh. Sabi ko, baka may pumuna sa akin isang beses na suot ko to. Kasi dati naranasan ko yung Blue Eagles mga Dre na suot ko. Akala ko, wala lang, random ano lang siya, random na logo. Di suot-suot ko siya. Tapos may pumansin sa akin, Blue Eagles ha? Ako, yeah. Patawa-tawa lang ako. Ang hindi ko alam na ano pala yon. Saan ba yun? Sa hockey ba yon mga Dre? I mean, basta lang ako nagsusuot na sombrero without knowing kung ano yung logong ano sa kanya mga Dre, no? Kung anong nire-represent niya. One mic. Hi bud, may I ask help? I saw your video about hub motor, e-bike mga Dre, no? I don't totally understand Tagalog. Patay tayo dyan. I don't totally understand English and I cannot even speak straight English. Hindi, I will answer your comment na lang, no? Mas magaling ako mag-type. Tsaka may AI assistant eh. I can do that. I can nail that one. Kaya Puto, shoutout sa'yo. Are you vlogging with Ray-Ban Meta? Na-notice ko yung aspect ratio. Yun, sabi ni Kuya Puto, no? Ang ganda kasi ng shade si Kuya Puto, di ba? Naka Ray-Ban Meta siya eh. Lisel Di Santos, hello po. Rolly Chanko, inuna mo pag gadget yung sweater mo nga, di ka makabili. Ulit-ulit yung suot mong damit. Malastik, mas ba mag-ulit ng damit? Teka. Actually, paano ba sasagutin itong mga ganitong comment? Oo, kasi paborito ko yung pagpaborito ko, paulit-ulit ko sinusuot, no? Tsaka there's no point na magpasikat ako ng pagdadamit, di ba? Dapat ba laging iba-iba yung suot ko? Pero thank you sa araw-araw na panonood, Na-appreciate ko yan, but I don't feel the need na lagi ako magsuot ng bagong damit o iba-ibang klase ng damit. Pero feel free to do so, no? Hindi kita sisitahin. I don't care about how you dress up, di ba? Or kung alam mo yun, mag-coat and tie ka, it doesn't matter. I don't care. Hindi ko kailangan magsuot ng iba-ibang damit. What for, di ba? Sinagot ka tuloy ni Anira, pera niya at ano naman ang pakialam mo. Ibili mo kung gusto mo, iba-iba. Yun, pwede. Tumatanggap ako ng donation. Gusto mo ba, ibibili mo ba akong damit? Malastik ko. Pati ba naman pananamit? Side A, side B, magdamit, sabi ni Adriel Palma. Oo, Adriel, kung pwede nga side C, di ba? Alam ba yung side C? Pabaligtad, patuwad naman pag brief. Malastik ko. Artista nga ang dating, puro pagpapanggap. Ha? Anong pagpapanggap? Kung sinasabi mo nagpapanggap ako na mahirap, thank you. Diba? Ibig sabihin, mukha ba akong mayaman? Thank you, I will take that as a compliment. Diba? Pero kung sinasabi mo nagpapanggap akong mayaman, pero mahirap ako, thank you pa rin. Diba? Hindi ko maintindihan, Liam Ronnie, napansin ko na parati ka nasa illegal parking, nababawasan ang naipon na sweldo. May demerits ba yung illegal parking? Buti na lang, walang demerits ang illegal parking. Paano ba? Sa mga panahon na nahuli ako, hindi ko talaga napapansin yung parking sign mga Dreno. Merong isang beses na sa downtown ako, pipick up lang ako doon ng isang order. Yung order na yon, nag-Uber ako, yung order na yon, pinag-iisipan ko pa kung kukunin ko o hindi. Parang double order siya eh. Sabi ko, sige, kunin ko na nga. Sabi, nakapark doon. Sumunod lang ako sa kanya, mga Dreno. Pambihira na yan, Kaya masama yung sumusunod, masama yung gaya-gaya, mga Dreno. So, may nagpark doon, gumaya ako.
Baba ako, akala ko sa harapan lang yung ano, yung restaurant na pupuntahan ko, yung pala sa ilalim ng metro. Siguro after 5 minutes mga dre, pagbalik ko, may ticket na ako, 'di ba? Kaya masama yung gaya-gaya, kaya wag po kayong ano, wag niyo akong igagaya sa ibang tao. Wag niyo akong ihalin tulad sa ibang tao, hindi magandang ugali 'yan. 'Di ba? Pambira, oh. Yan ang patunayan ko. Wala ka talaga kakayanan kumuha ng properting bahay sa Canada, kahit townhouse. Si Rolly Chanko ulito, no? Walastek. Ano yun? Pwede ba kumuha, no? Walang bayad? Kukuha ko kahit 3, no? Walastek to. Ano yun? Rolly. Oo, pambihira. Wala talaga akong kakayanan, no? Hindi pa ako big time. Hindi pa ako ganong ka-big time para umutang ng ganong kalaking halagang bahay. Okay? Sabihin mo lang mahirap ako, pero ganoon talaga eh. Kumbaga, hindi ko pa afford na mangutang ng napakamahal na bahay. Okay? Utang. Walastek. Kala niya yata binibili rito yung bahay. Ano yung lollipop? Gusto mong bumili, bibili ka? Ano yun? Alam niyo ba kung magkano yung bahay rito? May idea ka ba sa sinasabi mo? Kung nandito ka, may idea ka nga. May pera ka ba? Binili mo ba ng cash yung bahay mo? Walastek. Magyayabang ka sa akin na may bahay ka. Cash ba yan? Anyway, kung nabili mo ng cash yan, ay congratulations. Napakahusay mo. Bilib ako sa'yo. Baka pwedeng tipan mo ko. Di ba? Para magaya kita. Bahay. Panapanahon yan. No? Hindi pa yan para sa akin. Sa ngayon, time will come na magkakaroon ako niyan. At you will know. Di ba? Just stay long enough. Di ba? Sa panonood ng vlog ko, and you will know na, uy, nakabili niya siya ng bahay. Diba? Ang galing na dre, oh. Ang sipag niya kasi. Diba? Yung ganon. Alam mo yun, huwag mo ko madaliin. Chill. Diba? Relax ka lang. Ako nga, relax lang eh. Danilo Velasquez, tama ka doon. Okay, walastik. Basta ingat-ingat. Ano kaya yun? Find the right meat. Try mo mag-probiotics dire. Pwede. Oo, probiotics, no? Edeline Manalang. Dahil po fatty foods ang greasy food can cause diarrhea. Pwede rin, no? Isang bagay yun na pag sobra ka sa fats, pwedeng magkaroon ka ng diarrhea. Ang dami pwedeng dahilan, no? Yung pala, pambihira, napakasimple lang pala mga dre, kulang pala ako sa pagkain. Di ba? Sabi ni Liam Ronin, Kuya Rice, volunteer, may sweldo ba pag alalay sa pagtawid? May siya, merong may sweldo. May sweldo po yun. Yeah, yung nasa amin, sa may kanto ng school sa amin, po yung pasweldo yun ng City Hall mga dre, no? Ng City ng Montreal. Meron po yun. Hindi ko lang alam kung yung sa ibang part, baka pwedeng tauhan ng school eh. So, may sweldo pa rin sila. Hindi po volunteer. Pero yung iba yata, pag may mga traffic violation, yung community service, may ganun yata eh. Tama ba mga dre? May nakaranas ba nun dito? Yung nahuli, tapos nag-community service kasi ay magbayad. Taas ang kamay. Meron ba dyan? Adriel Palma. Sipag sa trabaho at work ethics, walang question sa'yo. Yung diskarte lang para mag-level up ang pamumuhay mo sa Canada ang kulang sa'yo. Ikaw ang weakest link sa inyo ni Mark at Inags. What? Weakest link? Inggitero ka ba? Kasi ako hindi eh. Di ba? Hindi ako inggitero dire, no? Tsaka, maling-mali na ang gawin mong sukatan ng tagumpay mo is kung anong meron yung iba. Di ba? Magkakaiba kami ng buhay. Pambihira, oh. Pag ibang tao ang ginawa mong standard, mga dre, na susundin mo, you'll never be gonna be happy. Di ba? Paulit-ulit, hindi ka magiging masaya. Yun ang pinakasimple. Tagalog. You'll never gonna be happy. Di ba? Pag ibang tao, yung ginawa mong sukatan ng tagumpay mo. Ang lagi kong pinagkukumparahan ng sarili ko is kung ano ako kahapon, kung ano ako nung isang linggo, kung ano ako nung nakaraang taon. At ang masasabi ko sa'yo, nagtatagumpay ako sa buhay. Di ba? From nothing, andito na ako ngayon. Alam mo yun, Dre? Kahit maliit yung increment na nangyayari sa buhay ko, kahit maliit yung mga tagumpay na nakukuha ko araw-araw, sasabihin ko sa'yo na
ang laking bagay sa akin nun. Kasi kumpara kahapon, andito lang ako pero ngayon nandito na ako. Di ba, bakit ko gagawing siraulo yung sarili ko na maghabol dahil lang may tinitingnan akong ibang tao? Ay, si ano may ganito na, dapat may ganyan na din ako. What the heck? Di ba? Inggitero ka ba? Ako hindi. Mali, Dre, di ba? Wag ganun. Pambihira, oh. Kung yung buhay mo, hindi mo dapat ikumpara sa buhay ng ibang tao, mano pang yung buhay ko ikumpara mo sa buhay ng ibang tao, di ba? What give you the right? Anyway, hindi, joke lang yan din, no? Pero, kidding aside, wala kang dapat pagkumparahan ng sarili mo kundi ikaw lang, di ba? Alam mo ba yun? Sabi nila na magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. I don't have the same problem na katulad ng sa kanila, 'di ba? Hindi kami magkakaiba ng background. Pambihira ka. Gulay. A man should never be enriched by envy. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Pero sana mag-gets mo. Total, mukhang mayaman ka tsaka matalino ka. Pambihira. Ewan. Sombrero, pati sombrero. Papakialam mo pa. Gusto mo ba bigyan kita sombrero? Gusto mo pang makita kung anong nagkukubli sa loob ng cup ko? Palastik. Di ulo. Kung ikaw, let's say bata ka pa, di ba? Kasi nung bata pa ako, nangaasar ako ng mga panot eh. Di ba? So, kung bata ka pa, nangaasar ka ng mga panot, wait until medyo magkaedad-edad ka na kasi it might bite you back. Di ba? Baka panot ka rin pala. Ngayon, kung medyo may edad ka na at malago pa yung buhok mo, makapal pa yung buhok mo, ang kulang mo na lang is patabain yung utak mo. Yung hindi lang buhok ang pinapakapal, di ba? Dapat binibigyan din ng vitamins yung utak para yung lumalabas sa isip natin medyo sensible. Di ba? Seacrest TV. Mataas na pala cholesterol mo, Dre. Tapos yan pinili mo na diet, puro steak ka. Lalong tataas cholesterol mo niyan. Tingnan pagpa-check up mo. Okay lang pakiramdam mo, pero sa loob ng katawan mo, di mo malalaman. Oo nga mga Dre, no? Actually, may mga ibang kakilala ko na nagtatanong sa akin tungkol dito sa diet ko at tinanong nila kung nagpa-blood test na daw ba ako. Kasi nga, sinabi ko sa kanila na maganda naman yung pakiramdam ko, tsaka nakita naman nila yung resulta, mga Dre, no, na glowing yung skin ko. Tapos, yun nga, medyo pumayat ako, diba? Kaya, sabi nila, kumusta ba yung blood test mo? Sabi ko, yan ang hindi ko pa nagagawa. Diba? Baka doon ako mag-fail. Pero the thing is, mga Dreno, here's the thing. Take it or leave it. It's up to you. Diba? Since hindi ako nagtitake ng sugar, na alam naman natin na pangunahing source of energy ng katawan natin, diba? Pag may choice ang katawan, sugar and fats, laging gagamitin yung sugar, itatabi ng katawan yung fats. So, ang nangyayari, kaya tayo tumataba, di ba? So, sobra tayo sa carbohydrates, sobra tayo sa sugar, kaya, okay, may sugar, itatabi ng katawan yung fats. Kasi nga, napaka-importante ng fats sa ating katawan, na kailangang itabi ng katawan at gamitin niya yung sugar. Laging sugar ang ginagamit. So, ang tendency, talagang tataas yung cholesterol mo. Pero once na binabaan mo yung sugar level mo sa katawan mo, then, walang choice yung katawan mo dahil wala siyang ibang pagkukunan ng energy, kundi yung mga nakatagong fats mo. So, yun ang analogy na pinapaniwalaan ko, mga Dreno, na somehow mababawasan yung cholesterol ko sa dugo, sa katawan, natunaw na, mga Dreno, pumayat ako. Actually, hindi ako pumayat, kundi natunaw yung mga fats ko sa katawan. Kaya, somehow naniniwala ako, mga Dreno, na nabawasan yung cholesterol ko. Kasi nga, yun yung ginagamit ko ngayong fuel sa everyday na mga ginagawa ko, mga Dreno.
Kaya nasabi ko, hindi ako eksperto sa bagay na to. Sarili kong analogy yun base sa mga research ko and studies na ginagawa mga dreno. Hindi, totoo naman yan, no? Tumatawa ako pero I just want you to take it lightly, di ba? Na makasabihin nyo, masyado nagmamarunong to si Rice, di ba? Pero yun po yung totoo, no? Yun yung nakikita ko at I think it makes sense na yun yung nangyayari, di ba? Nagulat nga ako nung sabi ng ano ba yan? May kaibigan ako nag-message sa akin. Sabi niya, Rice, gusto ko rin mag-lose weight. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Sabi kong ganun, simple lang. Iwasan mo yung bread, rice, sugar, at pasta. Sabi niya, anong ginagamit mo as carbs? As carbohydrates? Sabi ko, wala. As in, zero. Tapos sabi niya ganun, ha? Nako, hypoglycemic. Sabi niya ganun. Tapos, ha? Ano yun? Hindi ko alam mga dreno. Hypoglycemic. Yung pala yung, yun na yung mababa ang blood sugar mo sa katawan. Na kung saan parang may hilo ka na, manginginig na yung tuhod mo. Kasi nga, kulang ka na sa sugar sa katawan. Sabi ko, okay. Yun pala yung nararamdaman ko nung mga panahon na malakas akong kumain ng kanin. Na nagtatrabaho ako, biglang, dahil hindi pa ako kumakain o nag-aalmusal, biglang parang sabi ko, nanghihina yung tuhod ko mga dreno. Literal, nanginginig yung tuhod ko. Na kailangan ko agad kumain para bumalik yung, yung energy ko. Yung pala yung hypoglycemic. Sabi ko, okay, that makes sense. Pero mula nung nasanay na yung katawan ko mga dreno sa ginagawa kong diet, wala na, hindi na ako nakakaramdam ng hypoglycemic. Kahit gutom na ako, kahit gusto ko nang kumain, kumbaga, nasanay yung katawan ko na instead na sugar, wala siyang makuhang sugar sa akin. So, ang ginagamit niya, yun na mga dreno, yung mga naka-installed kong cholesterol sa katawan, sa mga fats. Kaya, yun, paunti-unti natutunaw mga dreno. At matagal lang tunawin talaga sa bilbil kaya hindi ko maipakita sa inyo yung abs ko kasi ano pa lang, pumaporma pa lang mga dreno. Mga ilang buwan pa. Medyo, wag naman sanang 1 pack, di ba? 1 pack, gano'n na naman eh. Hindi, kidding aside mga dreno. Yun yung paniniwala ko na hopefully bababa yung cholesterol level ko or mag-stay siya kung nasan siya dahil nga sa ginagawa kong diet. Ano pala yun? Teka lang, baka ano pala mga dreno, hypoglycemia. Yun yung condition. Hypoglycemic, yung ayun na yung nararamdaman mo. Hypoglycemic ka na. 'Di ba? That's the stage. Tama ba? Oo. Anyway, I hope you get the point mga dreno. Besides sa pag-English ko, okay?